Okay, praise the Lord. Good morning. Good morning sa bawat isa na naririto sa umagang ito, purihin ang Diyos. Nakita natin, medyo konti tayo ngayon, pero alam natin na tayo ay sasamahan pa rin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kahit magbago man, ano man ang magbago sa ating buhay, ano man ang mga nangyayari sa paligid natin, anumang sitwasyon meron tayong Diyos na faithfully helping us at all times. Amen? Ang tao nagbabago pero ang Diyos hindi nagbabago. Amen? Purihin ang Diyos sapagkat patuloy tayong tinutulungan ng Panginoon sa anumang sitwasyon na meron tayo. Kaya nga sa umagang ito, He is but worthy to be praised and to be adored, to be honored. And nawa dalangin nating lahat na tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito, sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita, at kung saan man tayo naroon, maging nasa bahay man tayo ay makinig at matuto sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? And we are thankful for today, and may we all rise for our Shema Israel. Let us all recite all together. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manatiling nakatayo, and let us worship our God. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, anuman ang ating kinalalagyan, hindi dapat nagbabago ang ating pananaw sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay patuloy na magiging mabuti sa atin. Amen? God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? So, lahat tayo, palakasin natin ating mga kalooban at palakasin natin ating pananalig sa ating Panginoon dahil siya lang at wala nang iba ang makakatulong sa atin. Amen? Purihin ang ating Panginoon. We are very thankful. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Walang katumbas, O Lord God, ang pag-ibig mo sa amin. Kaming dating mga makasalanan, tinawag mo, pinagpala mo, binihisan mo, binago mo ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming binabago. Patuloy mo kaming tinutulungan, O Diyos, na maging kawangis ng anak mong si Jesus, which we, most of the time, Father God, we always desire in our hearts to be like your Son, Jesus Christ. Father, we thank you for saving us. We thank you for loving us, Father God, sa kabila ng aming mga karumihan, aming mga kahinaan, O Diyos. Patuloy mo kami iniibig, sapagkat kami tinawag mo, Panginoon, para sa iyong kaharian. And we just thank you, Father God, na patuloy mo kaming pinalalakas, pinapaunawa sa amin kung ano ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. And we are grateful, Father, that you have been good to us, O Father God. Salamat sa Panginoong Jesus, sa lahat ng ginawa mo, O Panginoon, sa pagliligtas sa amin sa galit ng Diyos Ama. Salamat po for saving us from the wrath of God, O God. Patuloy mo nawa kaming tulungan, Panginoong Diyos, na lakaran ang landas, O Lord, na ang righteousness, the path of righteousness that you have set before us, O Lord God. And we thank you, Lord. We thank you for the strength
We thank you for thy loving kindness. We thank you, Father God, for always being there for us. For in you, Father God, we acknowledge that in you we live, we move, and have our being. Wala na kami ibang tatakbuhan, wala na kami ibang hihingaan ng tulong, Panginoon, kundi ikaw lang. You are our God, and we are your people. We just thank you, Father, for these things. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na walang kapantay. Salamat, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin sa umagang ito at dinadakila ka namin. Patuloy mo nawa kaming ingatan, samahan sa amin pong pagpupuri sa iyo, sa pag-aaral namin sa iyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. And today, may I just call Brother Jones, to lead us in the reading of the scriptures. And after this, the preaching or the word of God to be delivered by our Pastor Jess. Good morning, brothers and sisters. Let us please open our Bible in 1 Corinthians chapter 15, verse 12 until the end of the chapter. Okay na po ba? Ulitin ko po, 1 Corinthians chapter 15, verse 12 po till the end of the chapter. So, verse 12, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More preaching is useless, and so in your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact that dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own turn. Christ the first fruits then, when He comes, those who belong to Him. Then the end will come, when He hands over the kingdom to God the Father after He has destroyed all dominion, authority, and power. For He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death, for He has put everything under His feet. Now when it says that everything has been put under Him, it is clear that this does not include God Himself, who put everything under Christ. When He has done this, then the Son Himself will be made subject to Him, who put everything under Him, so that God may be all in all. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I die every day. I mean that, brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be misled, but company corrupts good character. Come back to your senses as you ought, and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to you, to your shame. But someone may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish! What you saw does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat, or of the something else, but God gives it a body as He has determined, and to each kind of seed He gives its own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another,
birds another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another, and the differs from stars in splendor. So will it be resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in natural body, it is raised in spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. The first man was of the dust of the earth, and the second man from heaven. As was the earthly man, so are those who are of the earth, and as it is the man from heaven. So also are those who are of heaven. And just as we have borne like the likeness of the earthly man, so shall we bear the likeness of the man from heaven. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, and the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must not clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that it is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of the dead is sin, and the power of sin is the law. But thanks to be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. This is the word of God. Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung nakaraan po ay pinag-usapan natin yung general idea ng resurrection. Okay? So ngayon, ipagpapatuloy po natin yon at ang pagtutunan po natin ngayon mga kapatid ay yung pag-asa natin sa Diyos. Alam nyo ba na ang resurrection, siya yung pinaka-climax ng gospel? Yun yung pinaka-apex ng ating inaasahan sa Diyos. Yung pinakarurok ng ating pananampalataya. Kaya nga ang resurrection ay central sa kalooban ng Panginoon. Ito ay central according to God's eternal purpose. Kaya nga ang pag-uusapan natin ngayon ng ating pagtutuunan ay yung body, yung katawan. Bakit napakahalagang maintindihan natin kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng katawan? Okay? Ito po ay importanteng paksa upang makita natin ang kahalagahan ng resurrection. Okay. Gaya po kanina, yung nabasa po natin sa may 1 Corinthians 15, iulitin ko lang po yung ibang talata. Sabi niya rito sa may verse 12. Now if Christ is preached and He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Even nung first century Christian ay controversial na yung paksa ng resurrection. Hindi lahat naniniwala na mayroong resurrection from the dead. May mga grupo sa panahon natin ngayon na hindi naniniwala na mayroong resurrection, bodily resurrection.
Okay, so kinakailangan maging malinaw sa atin ito. Ito po ay integral part ng pagtuturo ng Panginoong Hesus. At sabi niya sa may verse 13, kung walang resurrection, if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. So, napaka-importante, hindi po ba? Kasi kung wala na tayong aasahan, kung hindi naman pala nag-resurrect si Christ, so bakit pa aasa tayo ng resurrection from the dead? So, the fact na ito ay nakatie up sa resurrection ni Christ, yun ay isang supreme evidence na mayroong resurrection from the dead yung mga nananalig sa Kanya. And then, sabi niya pa sa may verse 15, moreover, we are even found to be false witnesses of God, because we testified against God that He raised Christ, whom He did not raise. In fact, the dead are not raised. So, lilitaw na lahat ng pagtuturo ay para bang pinapaasa mo lang yung tao sa wala naman palang dapat asahan. Amen? Kaya nga po mga kapatid, makikita po natin, ang doctrine ng resurrection ay ito ay napakahalaga na component ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Kasi dito nakapaloob yung pinaka-core ng ating sinasampalatayanan. At lilitaw pa, sabing ganon, if the dead are not raised, even Christ was not raised. If Christ has not been raised, your faith is worthless. Amen? Walang silbi ang inyong pananampalataya. Mag-uwian na lang tayo kung wala rin lang resurrection from the dead. Wala na lang pala tayong aasahan eh. And then, you are still on your sins. So kung walang resurrection from the dead, kaawa-awa tayo, we are the most miserable men. Kasi wala na pala tayong hope, wala na tayong future. So, then, those who have fallen asleep in Christ have perished. So, pag namatay pala tayo, lahat ng mga believers, we will all perish. Kasi wala naman palang resurrection. Amen? So, nakikita nyo palang dito sa mga mahalagang tanong na ito ni Apostol Pablo, sa kanyang mga argument, ay kitang-kita natin yung kahalagahan ng resurrection. Okay? If we have hope in Christ in this life only, then we are of all men most to be pitied. Amen? So, kaya nga mahalagang pag-uusapan natin ngayon yung hope natin kay God. Importante ang hope. Ang hope ay integral part ng ating pananampalataya. Pero mga kapatid, we have to understand this, na ang hope ay meron siyang present reality at meron siyang future realization. Ang hope natin ay nag-start na mula nung si Jesus ay nag-resurrect. We have a living hope, sabi nga ni Apostol Pedro. We have a living hope. Bakit? Bakit tayo may buhay na pag-asa? Dahil si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Okay? So yung hope natin na to kay Kristo ay hindi lamang sa panahon ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. It is a present reality as well as a future realization. So, sabi nga kanina, if the hope we have in Christ is limited only in this life, then we are of all men most miserable. Tayo na yung pinaka-nakakaawang tao. Kasi pag namatay pala tayo, magpe-perish lang tayo. Doon na yung ending mo sa may graveyard, yung magdi-disintegrate na yung mga laman mo. Babalik ka na sa alabok at wala ka ng pag-asa. Hanggang doon na lang. Alam nyo ba ang kamatayan natin? Ang kamatayan ng tao ay ito po yung humiliated yung ating body. Yan po ang katotohanan tungkol sa kamatayan.
Mamamatay kang gano'n, magdi-disintegrate ka na, kakainin ka ng uod hanggang sa yung mga organisms mo babalik na doon sa lupa, mag-merge na siya sa kung saan siya nagmula. Kaya nga kung wala yung doctrine ng resurrection, hanggang doon na lamang yung future ng tao, then dead end. Pero hindi gano'n ang ebanghelyo. Hindi po gano'n. Kaya nga tayo mahalaga mga kapatid, na maintindihan natin yung inaasahan natin kay God. Yung death is not the end of us. Naiintindihan po ba natin yon? Death is not the end of the believer. Yes, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo dahil sa ating kaugnayan kay Adan, lahat tayo ay babalik sa alabok. Pero hindi yun ang end natin. Merong malaking hope na naghihintay sa atin. At ito yung completion, kapag naganap ito, that is the completion of the justice of God. Na i-render ni God yung kanyang hustisya. Na igawad niya at na i-restore niya ang lahat pabalik sa kanyang original purpose. Kasi kung walang resurrection from the dead, even God is frustrated. Bakit? Hindi na-accomplish yung purpose niya eh. Lilitaw na si God, wala siyang kapangyarihan na gawin yun. So hindi niya nabigyan ng justice yung kanyang katarungan. Hindi niya nabigyan ng justice ang kanyang righteousness, yung kanyang love, yung kanyang mercy. Kaya lahat ng ito ay nakaugpong doon sa kanyang finished work kay Christ. So doon sa tinatawag na resurrection ni Christ. Yun ang pinaka-turning point ng lahat ng kasaysayan, lahat ng events sa ibabaw ng lupa, doon naganap sa resurrection ni Christ. At ito yung umpisa natin. At ang conclusion nito ay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, if we deny the resurrection of the dead, is also to deny that Christ is risen. Malinaw po yan sa scriptures, hindi po ba? Pag dininay ng isang tagapagturo, pag dininay ng isang believer, yung resurrection from the dead, dinidinay mo si Christ, dinidinay mo yung kanyang resurrection, dinidinay mo ang faith, at dinidinay mo ang gospel. Tama po ba? Nasa may Biblia po ninyo yan. And also you deny the hope of eternal life. Yan po ang nakakalungkot na kwento, kasasapitan ng lahat ng hindi nananalig sa resurrection ni Jesucristo. Man is doomed. Kawawa naman siya. Doomed na siya forever. Magpe-perish na siya. Wala na siyang aasahan. He will go on repeating his sin hanggang sa siya ay mamamatay. Pero ibang-iba mga kapatid, yung maintindihan mo yung gospel. Kaya mahalaga maintindihan natin mga kapatid na bakit importante ang resurrection. Kasi ganito, nung tayo ay pinanganak sa lupa, tayo, whether you like it or not, whether you admit it or not, tayong lahat ay konektado kay Adan. At hindi lamang sa katauhan ni Adan, tayo ay connected sa kanyang kasalanan at sa kanyang kamatayan. Malinaw yan sa scripture sa Romans chapter 5, verse 12, verse 17, 18, and 19. Makikita niyo yan, sabi nga sa may verse 12, na sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. At ang kasalanan, sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok ang kamatayan, at ang kamatayan ay nag-spread sa lahat ng tao. Nakita niyo yung kaugnayan natin kay Adan? Yan ang minana natin kay Adan. Yung kahinaan ng laman sa kasalanan, yung kasalanan at ang kamatayan. Yan ang mga minana natin kay Adan. We are all connected. Kaya nga lahat tayo ay namamatay. Lahat tayo ay prone to sin. So ngayon, sinabi pa na sa pamamagitan ng offense ni Adam, naghari ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ng tao ay nagkasala.
Sinabi pa sa may verse 18 na yung offense niya, sa pamamagitan ng offense ni Adan, dumating yung judgment sa lahat ng tao resulting to condemnation. Ibig sabihin, lahat tayo ay subject sa condemnation kung wala yung ebanghelyo. Kaya nga po, good news hindi po ba? Dinil doon yung condemnation, dinil doon yung judgment. Instead na tayo yung i-judge, ang ginudge ng Panginoon yung kasalanan sa atin, yung kamatayan. Okay? Kaya nga mga kapatid, katandaan po natin, in Adam, lahat ng tao ay nagkasala at lahat ng tao ay mamamatay as a consequence of sin. Okay? Lahat ng tao in connection kay Adan are doomed for destruction. They will perish forevermore. They have no hope and they have no future. Amen? Kahit na anong attempt nila na sinasabi nilang progress sa mundong ito, actually, there is no progress. Kasi lahat ng tao ay aabutan ng kamatayan. Naalala ko nga yung nabasa ko sa isang article ni Rosdoni about resurrection. Ang science kasi, ina-attempt ng science na pag-aralan papaano hahaba ang buhay ng tao. Paano mako-conquer yung death. Nasa mind dyan ng mga scientists. So noon pa ito itong pag-aaral na to sa mga speakers sa mga university, mga scientists. Yung isang scientist nagkwento siya ng kanilang mga endeavors papaano ma-conquer yung death. Kaya lang alam mo na po-prostrate na sila. Kasi sa dami ng kailang mga research, yung kailang pinagtrabahuan, pinagpaguran, pinagpuyatan, ang laking effort, expenses lahat, para ma-experiment paano habang buhay ng tao. Kaya lang yung mga scientists na mamatay din. So yung hindi nila ma-accomplish yung kanilang, yung kailang target na makita yung pag-progress ng life. They were hindered by death. Hindi nila matapos-tapos yung research because all men were prevented by death. Amen. So, samantalang sa may gospel, ino-offer ito na ang death ay na-conquered through Christ. At may pag-asa na ang tao, may progress na ang tao, may future na siya, mayroon na siyang hope. Amen pa ba? So, kaya nga mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang resurrection, maintindihan nyo kung bakit mayroong time at kung bakit mayroong history. Kaya pala, binigyan tayo ng panahon ng Diyos. Nagkaroon ng napakaraming kasaysayan ng daigdigan. Saan papunta ang lahat ng iyan? Ang ending ng lahat ng kasaysayan, ng lahat ng event ng tao, ay doon sa glorious event na tinatawag na resurrection. Doon papunta ang lahat. Kasi yun ang climax, yun yung pinaka-grand apex ng justice ng Panginoong Diyos. Kaya nga, time and history, kung wala si Christ, it is a frustration. Anong silbi ng maitala mo ang mga history? Ang lahat namatay, lahat ng mga bayani namatay, lahat ng mga great men namatay, lahat ng mga biblical men namatay. Anong sense doon kung walang resurrection? Naiintindihan niyo po? Anong sense noon kung walang resurrection? Kung wala naman palang aasahan, yung panahon umiinog lang siya na wala naman pala siyang aasahan, wala siyang future. So there is no progress. Ang tao will go on repeating and repeating his sins over and over again. Yung cycle of sin ay patuloy na iinog sa buhay ng tao sapagkat wala siyang pag-asa. He is doomed forever kung si Adan lang ang aasahan ng tao. Amen. There is no progress. Why? Because there is no hope for man. Ngayon, mga kapatid, ito ngayon yung importansya ng resurrection. At dahil si Jesus ay nag-resurrect, yung buhay natin, yung panahon natin, yung kasaysayan natin, at lahat ng event ay hindi mauuwi sa frustration, bagkus realization.
magkakaroon siya ng progress. Magkakaroon ng future ang tao, ang mankind. Magkakaroon ng tinatawag na pag-asa, buhay na pag-asa. Why? Kasi yung cycle of sin was broken kay Christ. Yun ang inaccomplish niya sa kanyang first coming doon sa may cross ng Calvary. Namatay ang kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sinettle mismo doon yung death na naghihinder sa tao na mag-progress. Sinettle once and for all yung death. Kaya nga yun ang sabi sa may 1 Corinthians 15 sa latter part. O death, where your sting? O death, where is your victory? Hindi na magpapatuloy yung kamandag ng kamatayan sapagkat na-address na siya. Death was arrested, sabi nga nung kanta kanina. Kung pinakinggan po natin yung mga lyrics noon, sabi roon, man is lost without hope. Diba? Hindi niya alam yung place to begin, sabi nung kanta kanina. Hindi niya alam. Pero kay Christ ngayon, meron ka ng new beginning. Kasi meron ka ng hope. Meron ka ng ground to move forward. Okay? So, nung kay Christ, na-break yung cycle of sin at hindi lamang yung cycle of sin, kung hindi pati yung tie mo kay Adam. Kasi yung tie mo kay Adam, kaya ang tao namamatay. Kaya nga si Jesus ay dumating as the second Adam, the life giver. Yung unang Adan ay nagdala sa atin ng kamatayan at kasalanan. Yung huling Adan, si Jesus, ay nagdala sa atin ng buhay at katuwiran. Yan po yung dalawang Adan. Yung kaugnayan natin sa unang Adan, lahat tayo ay nagkakasala at lahat tayo mamamatay. Yung kaugnayan natin sa ikalawang Adan, si Jesus, tayo ay nabuhay at tayo ay naging matuwid. Amen? Dahil sa Kanya. Na-break yung cycle of sin, naputol mismo yung ating kaugnayan kay Adan. Amen. I pray na nagkakaintindihan tayo. Naputol. Kaya nga hindi nyo napansin sa may baptism, yung paglubog sa inyo ay simbol ng inyong kamatayan na nailibing, sabi ni Apostol Pablo, buried with Him. Yung inyong lumang pagkatao na may kaugnayan kay Adan. May inilibing nung kayo'y binautismuhan. Actually, yung inyong bautismo na precursor sa inyong regeneration, that is your first resurrection. Spiritual resurrection. But now we are talking of the second resurrection, which is the bodily resurrection. Ang lahat ng candidate sa first resurrection, lahat ng nakatikim ng first resurrection ay candidate sa second resurrection. Amen? Lahat ng napili ng Diyos na nagkamit ng spiritual resurrection ay malaking pag-asa na magkaroon ng tinatawag na makaranas noong tinatawag na great resurrection, which is the bodily resurrection. So ngayon, dahil kay Kristo, na-break yung cycle of sin, na-break yung ating tie with Adam at sa kanyang kamatayan at sa kanyang kasalanan, tayo ngayon ay declared as new humanity. Kaya nga born again ang tawag sa atin. Mga bagong nilalang, sabi sa may 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Sino yung all things na yon? Yung lahat ng association mo kay Adan. Passed away.
Kasama yung kanyang kasalanan, kasama yung kanyang kamatayan. Nag-pass away. Behold, all things become new. Kanino? Kay Christ, the new Adam. Amen? Tayo ngayon, mga kapatid, ang born again ay hindi isang relihiyon. Ang born again ay pagtitipon-tipon ng mga tao sa tinatawag na new creation. Sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng panibagong sannilikha, creation, at tayo yung tinatawag na the new humanity of the new creation. At nag-start iyon nung tayo po ay na-regenerate. So ngayon mga kapatid, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at sa kanyang resurrection, ay nasatisfy niya yung justice ng Panginoon. Amen? So ang tao, sa pamamagitan ng resurrection, na i-proclaim na ang glorious future of man. In Christ, all men face Him as their judge, or for justification or for condemnation. Dalawa. Lahat tayo haharap tayo sa judgment seat ni Christ. Pero dalawa ang judgment. Merong guilty, merong acquitted. Kumbaga sa korte natin dito. Sa biblical terms, merong justified at merong subject for condemnation. Yun po yung biblical terms. Amen? So, lahat ng tao ay haharap sa Panginoon. Judgment is inevitable. Hindi ito maiwasan ng tao. Haharap ang tao sa Diyos. Pero tayo mga kapatid, humarap tayo sa Panginoon. At ginudge tayo ng Panginoon. At ang judgment ng Panginoon sa atin is justification. Amen? Yun po yung good news doon eh. Okay? The elect are regenerated kasi sila ay na-justify. They have been regenerated by Him to life and righteousness. And the wicked will face judgment, shame, and everlasting contempt. Okay. So ngayon, ito yung mahalagang tanong mga kapatid. No? Sabi nga kanina, ito yung binasa natin kanina na kung wala naman palang resurrection, si Christ, hindi na rin siya bubuhayin. Lilitaw na ating preaching ay walang kabuluhan at walang saysay ang inyong pananampalataya. So tayo ay mananatili sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid ito, the doctrine of the body, mahalaga na maintindihan natin ito. Kasi importante ito sa eternal purpose ng Panginoon. Sa may 1 Corinthians chapter 15, kitang-kita po natin na dinescribe doon ng detalye, even kung ano yung magiging, kung ano magiging kalalagayan natin sa day of resurrection. Okay, so basic ito sa ating pananampalataya. Tandaan po natin, ang tao, kailan po siya ginawa? Yung nung first creation. Di ba ang tao ginawa siya, pinakahuli na, on the 6th day. Doon siya ginawa. So, ganun din mga kapatid, no, sa atin. Tayo, pag namatay tayo, hindi kaagad tayo mag-resurrect. Okay? Merong inilaan si God na isang araw na kung saan lahat ng mga elect, lahat ng kanyang mga hinirang ay sabay-sabay na mag-resurrect. Kailan yon? Yun po ay magaganap sa tinatawag na completion ng tinatawag na new creation. Okay. So ngayon, ito mga kapatid, intindihin po natin ito. Kaya nga, mahalaga na maintindihan po natin, ayon sa purpose ng Panginoon, merong tinatawag na present reality at merong tinatawag na future realization. Yung kaganapan ng lahat ng bagay. Ang new creation nag-start na sa atin eh. Hindi po ba? Nag-start na to, obvious yan, 2 Corinthians 5:17.
Nag-start na sa atin ang new creation. Kaya nga tayo ngayon, citizen na tayo ng kingdom of God eh. Citizen na tayo ng heaven. Nag-start na ang new creation sa atin. Pero baliktad. Sa original creation, yung tao, ginawa siyang huling-huli. Sa recreation ng lahat ng bagay, ang inuna ng Panginoon, yung tao. Tapos yung culmination, yung the whole universe, makikita niyo sa Romans chapter 8. The whole creation groans. Hinihintay yung revelation ng mga sons of God. Tayo yun eh. Amen? So the same din yung pattern. Ibig sabihin mga kapatid, mula nung si Christ ay nag-resurrect, patungo sa ating regeneration, hanggang sa subjugation ng lahat ng creation sa paghahari ni Christ, then darating si Christ, at iyon po yung tinatawag na completion ng new creation. Kaya nga millennial po ang tawag dyan, 1,000 years. Isang napakahabang panahon na si God ang nagdetermine, hindi tao. Yung millennial na yon na tinatawag, iyon po yung kung saan tinatawag na doon yung tinatawag na the new creation. Nag-start sa resurrection ni Christ at nag-end sa kanyang muling pagbabalik. Amen. So, kaya nga, the new creation, which begins with the second Adam. Si Jesus po yun. Doon nag-start ang new creation. At nagpatuloy ito habang tayo tinatawag ng Panginoon at nire-regenerate hanggang sa masubdue ni Christ ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paghahari. Malinaw po yan sa may Bible. So, yun po ang direction ng kasaysayan. And when the new heavens and the new earth are created totally anew, na bago na ang lahat ng bagay, then our bodies are resurrected as the culmination of the new creation. Amen. So, ganun po ang takbo ng ating pong kasaysayan. At ganun po ang takbo ng ating pag-asa. Amen. So, yun po ang pinaka-culmination. Kaya mahalaga yung ating ginagawa ngayon, mahalaga yung ating regeneration ngayon, mahalaga yung ating yung ating pananampalataya, yung pagtahak natin sa landas na tinuro ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng iyan ay mayroong patutunguhan. Amen? Doon sa ating ultimate hope. So, kaya nga importante yung body sa tinatawag na the providence of God. Tayo kasi na mga tao, ang concern lang natin sa body natin, pagkain natin, survival natin, iinumin natin, yung dadamitin natin. Pero si God, yung kanyang mind is, yung kanyang plan is more than that. Amen? Talagang nasa mind ni God, yung body itself na mape-preserve, isusustain niyang lahat ng bagay hanggang sa kanyang ultimate plan sa tinatawag na resurrection. Ganon kalawak ang pag-iisip ng Panginoon. Tayo mga tao, nakatingin lang tayo sa needs natin, sa ating survival, daily survival. Pero ang lahat ng iyon ay nakapaloob na sa eternal plan ng Panginoon. Amen? Yung pag-sustain niya sa ating pangangailangan, talagang basic yon sa kanyang providence. Kasi ang end ng lahat ng bagay ay hindi lamang yung ingatan ka, hindi lamang yung pagalingin ng iyong karamdaman, yung talagang pati ikaw ay dumating ka sa may point ng resurrection. Yun ang grand plan ng Panginoon patungkol sa ating body. Okay. So ngayon, may mahalagang tanong kanina sa may binasa nating teksto, sa may verse 35. But someone will say, how are the dead raised up, and with what body do they come? So dalawang importanteng questions na tinanong nang sa ganon, tayo rin ay mai-guide sa huling panahon. Yung unang tanong, alam natin yan. Madalas nating i-discuss yan. Diniscuss yan sa may 1 Thessalonians chapter 4. Diniscuss yan sa latter part ng 1 Corinthians 15. Na sa pagbabalik ni Christ, sa pagtunog ng huling trompeta, by the twinkling of an eye, babangon ang lahat,
mauuna muna yung mga namatay, yung mga asleep, fallen asleep, natutulog lang. Sila yung mauunang babangon. And then tayo na mga buhay ay magkakaroon ng translation. Okay? So, pinakita na po doon sa mga verses na yon, yung tanong, yung first na tanong, papaano bubuhayin ang mga patay? Amen. So, ang pag-uusapan natin yung ikalawang tanong, anong uring body? Ganito pa rin ba yung body natin? Alam nyo ba mga kapatid, itong katawan natin ay, eto, sabi ko nga sa inyo itong katawan natin talagang connected dito kay Adan. Ito bang katawan natin mga kapatid sa tingin nyo, ito ba yung katawan natin ngayon, ito ba yung katawan nila Adan noon nung unang ginawa sila? Ha? Yan, no? Mahalagang tanong yan Kaya nga, sabi nga ni Rosdoni, the body that we have now, in this life, here and now, is radically different from Adam's and Eve's body in the Garden of Eden before the fall. Yung curse, because of sin, inalter niya radically ang lahat ng bagay. Yung lupa nga naging tigang, hindi siya naging fertile. Ang daming pagbabago nun sa ng lupa, sa component ng lupa. Yung halaman na magkaroon siya ng thorns, kinakailangan baguhin yung DNA niya. Ang tao, para maging maging mahirap siyang manganak, kinakailangan baguhin yung kanyang mga sangkap ng kanyang katauhan. Kaya nga, our bodies are extremely affected by the fall. Sin brought death into the world, and sin and death have drastically altered the nature of the body. Dati hindi naman nagkakasakit ang tao nung upon creation Hindi naman siya namamatay So ibig sabihin, kinakailangang baguhin lahat. Radical change ang nangyari sa ating katawan. Kaya itong ating pinag-uusapan ay importante ito sa ating faith na maintindihan ninyo bakit tayo namamatay. At dapat maiset natin yung hope natin sa resurrection ni Christ, sa kanya mga promises. Nagbago, kaya ganito tayo. Pagdating mo ng mga 50s, ang dami mo ng mga allergies. Mga mata mo, humihina na. Yung pag-iisip mo, humihina. Mga memories mo, kinakailangan mo na magsulat. Ilista mo na lahat ng sapagkat hindi na ka-sharp. Ganun ka-sharp ang isip mo. Yung tuhod mo, bumibigay na. Hindi ka na makatalon. Natatakot ka nang umakyat sa hagdanan. Ang dami mo nang iniinda. Kailangan na mag-maintain ng maraming gamot sa high blood, sa asthma. Nagbago ang katauhan ng tao because of the fall. Hindi lamang ang tao, pati mga hayop naging wild. Pati ang nature, tignan ninyo, naging hostile against us. Lahat ng iyan ay ginawa ng Panginoon as area of dominion ng tao. Lahat ng ito affected by the fall na nag-start sa ating pagkakasala. Kaya nga makita natin mga kapatid, ang hope na meron tayo sa gospel ng Panginoong Yesus. Saan papunta ang kasaysayan? Ano hanggang saan yung hope na naintindihan mo kay Christ? Hanggang saan yun? Hindi lamang, ang gospel ay hindi lamang for our own, yung daily survival. Ang gospel ay naka-aim sa restoration of all things. Sa regeneration of all things, back to the original purpose of God, na kung saan ang tao talagang namumuhay siya under God, far from sin, taking dominion. Yun yung original na plan ng Panginoon. At ibabalik niya ang tao doon sa original purpose na yon, and even far more glorious, according to the gospel of Christ. So ngayon mga kapatid, bakit kinakailangang mamatay ang tao? Isang mahalagang tanong yan para tayo rin. Yes, yung death ay napakahirap para sa atin. Iiyakan mo lang na mahal mo sa buhay, iiyak ka kasi yung attachment mo sa kanya sa mundong ito
asawa mo, anak mo, magulang mo. Napaka-painful ng death para sa ating lahat. Siyempre, of course, pag namatay ako, iiyakan niyo ako. Di ba? Pag hindi niyo ako iniyakan, mumultuhin ko kayo. Joke lang po. Joke lang po yon. Bakit ang tao kinakailangang mamatay? Ayaw natin ng kamatayan. Amen po ba? Pero alam niyo ba kung ayaw mong mamatay, hindi ka candidate sa resurrection? Nakakatawa, hindi po ba? Pero death is a necessity. Tignan ninyo yung verse. And someone will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Foolish one, what you saw is not made alive unless what? Kinakailangan niyang mamatay. Okay, para makita mo yung resurrection. So ngayon ang tanong ko uli, sino rito ayaw mamatay? Lahat ng tao ayaw mamatay, ayaw sa resurrection. Kaya nga, death is a necessity. Ang galing ng wisdom ng Diyos. Okay, sabi niya rito, and what you saw, you do not sow that the body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain. But God gives a body as He pleases to each seed with its own body. Merong body na naiprepare si God para sa atin. Kakaibang body, far more than sa body na ito. Dito sa katawang ito, kita mo napaka-desperate natin. Amen? Yung buhok mo, kulot, gusto mong umunat. Yung unat mong buhok, gusto mong pakulutin. Maputi na yung complexion mo, gusto mong pang pumuti pa. O yung iba na ba nagpapabilad sa araw para umitim siya. Binigyan ka na agad ng ilong, desperado ka sa ilong mo, gusto mong tumangos yung ilong mo. Napaka-desperate natin sa mga bagay na binigay ng Panginoon. Lahat na ng rektoke, pinagdagugulan natin ng napakalaking halaga para lamang ma-alter yung ibinigay ng Diyos sa atin. At ang tawag natin doon, fashion. Hindi naman po masama yun. Hindi po ba? Kaya lang, natatawa lang siguro si God sa atin. Pero mga kapatid, meron tayong hope. Alam nyo ba sa resurrection, hindi mo na problema yan, mga bagay na yan. Amen? Hindi na yun yung problema natin. Kasi, ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon, merong body na naiprepare si God sa atin. And it is perfect. Walang flaws. Dito, punong-puno tayo ng flaws. May mga sakit, karamdaman, kakulangan, defect. Kaya nga minsan tayo, whether we admit it or not, impliedly, we reject. Bakit kasi ang laki ng bilbil ko? Anong gagawin ko para numipis yung layer ng bilbil ko? Laking problema natin eh. Okay. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin ito. Bakit kinakailangan mamatay? Sapagkat tulad ng halaman o puno, na kinakailangan yung kanyang seed ay mamatay, ma-disintegrate, mag-perish, bago magbigay ng bagong buhay. Di ba? Na tinuturuan tayo, may science niyan eh. Itatanim mo yung buto, tapos yung buto, kunyari, buto ng karot. Pag ikumpara mo yung buto ng karot, tsaka buto yung karot mismo, malayo naman itsura niya eh. Hindi po ba? Pero kinakailangan mamatay yun. At tuwang-tuwa kapag nag-start na siya magbigay ng buhay. Ang sarap panoodin, ang sarap obserbahan. Ang tuloy lahat ng iyon ay testimony ng Panginoon sa atin about resurrection. Papaano ang life ay mag-regenerate according to the eternal purpose ng Panginoon. So mga kapatid, bagamat ang kamatayan, totoo, it is a penalty for our sin dahil sa ating pagbagsak. But it is used by God to give us more glorious life and more glorious body. Amen? Nakakalungkot yung kamatayan eh. Nakakalungkot yung nakakaiyak talaga eh. Pag may kamag-anak kang papanaw, iiyakan mo talaga yan. Pero tayo mga kapatid, may pag-asa tayo. Amen? Yun po yung kagandahan nun.
Kasi ang kasalanan natin, kasi ang main issue natin yung kasalanan. Kaya once na ang kasalanan natin napatawad na, may pag-asa na tayo. So, yun yung sinesettle, yung kasalanan. Kasi pag na-break na yung cycle of sin, ang through Christ, may hope na ang tao sa kanyang resurrection. Amen. Kaya tayo mga kapatid, doon tayo, ilagak ninyo ang inyong puso, ang inyong pananalig doon sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kasi makakita ka ng liwanag at pag-asa. Amen. So ngayon, kaya nga gaya po ng sinasabi sa may Ephesians chapter 3 na kahanga-hanga yung karunungan ng Panginoon. How come? Kasi alam nyo, ang dami, minsan ako noon, ang dami kong tanong, bakit pa kinakailangan magkatawang tao si Jesus? Maraming sagot doon eh. Di ba? Isa doon to show us the way, paano lumakad sa Panginoon. Hindi po ba? Isa doon yung kinakailangan niyang accomplish, yung mga sacrifices sa Old Testament. Yung pagdanak ng dugo. Kung wala siyang katawang panglupa, paano danak ang dugo? Di ba? Paano mapufulfill yung Old Testament na mga sacrifices? So isa yun sa another purpose na kanyang pagkakatawang tao. Pero rito, sa ating paksa ngayon, ay another truth na ipinapakita kung bakit kinakailangan magkatawang tao si Jesus. Sapagkat kinakailangan niyang mamatay. Kinakailangan, it is a necessity na ipako siya sa krus, mamatay. Why? Kasi nga, sa atin na mga ni-redeem, death is not a total annihilation. But this organization, yes, mamamatay ka, yung magdidisintegrate yung katawan mo sa lupa. Towards reorganization sa day ng resurrection. Magre-regenerate uli. Pero this time, hindi na galing sa lupa. Hindi na galing sa alabok. Ngayon wonder papaano? Kasi itong katawang ito, galing ito sa lupa. Pero sa reorganization ng ating katawan, kita nyo yung kalalagayan ng tabako sa miserable. Pag nagkasala siya, naputol yung kanyang kaugnayan kay God. Naputol yung buhay. Naghiwalay yung kanyang katauhan. Buhay pa lang siya. Hiwalay na yung kanyang soul, yung kanyang body. Nung namatay siya, lalo na naghiwalay, nagkalaroy-luray na ang kanyang katawan. Sa atin, iba na ang kwento natin, nagkaroon ng reunion, yung ating buong being, body and soul, every atom ng being natin, nagkaroon ng reorganization, nagkaroon ng reunion. Lalo na sa day of resurrection, magre-reunite ang body and soul. Pero ibang body na siya, yung naiprepare ng Panginoon. Kaya pala, naalala ko sa may Hebrews chapter 10, sinabi yun ni Jesus specifically nung pinufulfill niya yung burnt offerings and sin offerings, sabi niya, Thou hast prepared me a body. At itong body na to ay ino-offer ko sa iyo, sabi ni Christ. Kaya pala, yung ganun yung eksaktong word, kasi we are talking about the doctrine of the body. Kinakailangan ni Christ na magkaroon ng physical body as part of the gospel of Christ na para tayo ay ma-redeem, para tayo ay magkaroon din ng heavenly body. Ang galing yung wonder ng wisdom ng Panginoon, the manifold wisdom of God, gaya ang sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 9 to 11. To make all see what the fellowship of the mystery. It is a mystery, itong body natin, mysterious ito Yung ating kamatayan, lahat yan part of the mystery of the gospel. Yung kamatayan ni Jesus, lahat ng iyan, nakapaloob yan sa misteryo. Alam niyo naman yung satang misteryo, hiwaga ng lihim ng ebanghelyo ng Panginoon. Which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Christ, to the intent that now the manifold wisdom of God might be known to the church, to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which He has accomplished in Christ Jesus our Lord. Kung maintindihan lang natin dito yung depth ng pagkakasabi ni Apostol Pablo, na ang hirap maintindihan yung wisdom of God
na nakapaloob doon sa ebanghelyo na ating pinananaligan. At nais ng Panginoon na ngayon pa lamang maintindihan natin yung hope na yon, nang sa ganon, maihanda mo ang iyong sarili. Amen? Ito po'y isang napakadakilang karunungan na ipinamalas ng Panginoong Hesus, na pinakita ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo. Kasama yung pagkakatawang tao ni Jesus. It is a miracle. Di ba? Tignan niyo yung mga miracle. Nung ginawa ang tao, it is a greatest miracle. Amen? Biro mo, galing ka sa alabok eh. Alabok, pinorm lang ni God, hiningaan niya, paano nagkaroon ng buto, nagkaroon ng nervous system, respiratory system, reproductive system, digestive system, full of intellect, full of potentialities. Di ba, great, napakadakilang himala nun? Ngayon, yung pagkakatawang tao ni Jesus, hindi ba great miracle yon? Yung Diyos, magkakatawang tao, ipapanganak sa isang babaeng makasalanan, hindi ba isang malaking himala yon? Isang birhen? Di ba? Napakalaking himala nun. Yung kapanganakan na yon, ni Jesus, yung kanyang miraculous birth, yun po ang precursor ng ating regeneration. Yung ating regeneration is another miracle. Amen? Yung isang makasalanan, isang makalupa, ipapanganak sa langit. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? In all wisdom of human, lahat ng scientists, tanungin nyo, lahat ng mga great men dito, tanungin nyo, paano nangyari yun? Nasa lupa tayo, makasalanan tayo. Talagang binir natin lahat ng kasalanan ng mundong ito. And then how come na napatawad ang kasalanan mo at naging makalangit ka? Paano yun? Di ba? That is a miracle. Mga greatest miracle ng Panginoon sa buhay natin in kaugnayan doon kay Christ. Pero ang culmination ng miracle na ito, mga kapatid, ay sa pamamagitan yung bodily resurrection na gagawin ng Panginoon. Sapagkat the body is quickened, made alive by the powers of God as the ultimate display of His miracle. Yun na po ang pinaka-grand climax. Itong katawan natin, nasa lupa na, di ba? Parang nung una, si Eva at Adan, galing sa lupa. How come? Di ba nakakapagtataka kayo na nung una nga lang, gulat na gulat kayo, paano nabuo yung lupa, nagkaroon ng mga organism, nagkaroon ng mga chemicals, paano nabuo tayo? Di ba? Sa resurrection from the dead, ganun din. Magre-reorganize uli yung lahat ng iyong mga particles ng iyong atoms. Mag-organize uli. At mabubuo, this time, iba na. Far more glorious kaysa doon sa una. Hindi po ba? Tingnan niyo yung pagkakadescribe ni Apostle Pablo. All flesh is not the same flesh. But there is another kind of flesh of men. Iba yung flesh ng animal. Iba yung flesh ng fish, ng birds. Di ba? Hindi po ba? Iba-iba no? Yung sangkap. Iba-iba eh. Pero iba rin yung glory ng mga bagay sa langit, yung mga buwan, di ba? Mga Jupiter, yung mga planets, araw, earth. Iba rin yung kanilang glory. And then, iba rin yung glory ng bituin. So also in the resurrection of the dead, the body is sown in corruption, and it is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is spiritual body. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin to.
Yung ano bang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Ano bang pinupunto niya? Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, yung glory of God ay nakikita mo sa lahat ng nilikha ng Diyos. Makakita ka ng buwan, makakita ka ng araw, ng bituin, makakita ka ng ulap, makakita ka ng bundok, ng mga puno, ng mga tao, hayop, at mga gumagapang na hayop. Lahat ng nakikita mo sa creation ay it reflects the glory of God. Tama po ba? Sangayon po ba kayo doon? Pero, yung nakikita nating glory is only a shadow. Hindi pa siya yung fullness. Ang sinasabi ni Apostle Pablo the day of resurrection, ay makikita na natin yung fullness ng glory of God. Na makikita na natin na parang sinlinaw ng salamin, sinlinaw ng tubig, crystal clear. Kitang-kita na natin ang glory ni God sa lahat ng kanyang nilikha, lalong-lalo na sa may katawan na ibibigay niya sa atin. Amen. Okay. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin, in the final creation will far surpass the original one. For it will show us the fullness of the glory of God. So yun po ang pinaka-objective ng Panginoon. I-display niya yung kanyang signs and wonders, yung kanyang miracle, at yung ultimate, yung restoration ng lahat ng bagay, at ipapakita na ng Panginoon yung fullness ng kanyang glory. Kaya nga, doon nga sa Book of Revelation, sa latter part, sinasabi doon, makikita mo na si God face to face, para makikita mo na, kasi nakita mo na yung, na-reveal na yung fullness ng glory ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha. Okay? So, the resurrection body is beyond our imagination. It is beyond. Hindi mo siya kayang ma-imagine. Kasi ganito, no? Yung fall natin, matindi yung effect sa atin. Ganito, kumbaga ang tao kasi meron siya tinatawag na actuality at potentiality. Yung potentiality mo, iyan yung, ano yung mga katangiang ibinigay ng Panginoon sa'yo. Yun yung potentiality mo. Kaya lang, hindi mo naaabot yung potentiality mo because of the fall. Magkaiba yung potentiality mo doon sa actuality mo, yung piniperform mo ngayon. In terms of many things. Wisdom, knowledge, skills. Kumbaga ito yung potential mo, ito lang ikaw. Parang ganyan, ang layo. Because of the fall. Sa resurrection ng lahat ng bagay, ganyan na siya. Makikita mo na yung totoong ikaw, the fullness of the image of God in us. Kaya nga, doon mo may realize mga kapatid, kung gaano kalalim yung kinahulugan natin sa kasalanan. Hindi lamang morally wise. In every aspect ng ating buhay, bumagsak tayo sa kasalanan. Nag-depreciate tayo, kaya nga total depravity in terms of moral. At sa lahat ng aspeto, yung power of death sa atin, ni-reduce na talaga tayo sa mababang aspeto. To the extent na ang ibang mga tao, they live like an animal. Survival of the fittest. Okay. So ngayon mga kapatid, pero ito po yung maganda. Sabi nga sa may verse 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is natural body and there is spiritual body. Mga kapatid, wag po natin may misinterpret ito. Yung spiritual body na sinasabi po rito, hindi po yung spirito talaga. Naalala nyo si Jesus ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Di ba? Sa Luke chapter 24, last chapter ng Luke, nagpakita siya. Natakot yung mga alagad niya. Akala nila multo. Di ba? Okay, matakot. Sabi niya, lumapit kayo. Hawakan nyo. Hawakan nyo yung butas ng kamay ko. Pinakita niya pa sabi niya, yung hands niya tsaka yung paa, pinakita niya eh. May butas talaga siya yun. Kaya lang, how come na hindi siya na-recognize? Ang haba ng kanilang journey doon sa may Road of Emmaus.
Kaya nga yung resurrected body natin is meron siyang makikita mo yung nail print, makikita mo yung butas dito na talagang siya yun eh. Namatay, yung trace nung namatay siya, nandoon yun eh. Meron pa nga isang episode na, kasi nga sila Thomas, hindi naniniwala. Hanggat makita ko yung ano niya. Kasi mga kapatid, yung body po ni Christ, yun po yung body na mamanahin natin. Take note. Yun po yung heavenly body na naiprepare ng Diyos para sa atin sa day of resurrection. Binigyan na po tayo ng hint kung ano yun sa pamamagitan ng katauhan ni Christ nung siya nag-resurrect. E ditong si Thomas, hindi siya naniniwala, maliban na makita ko yung mga butas ng kanyang kamay, tsaka yung may pasok yung aking daliri sa kanyang tagiliran, masaka lang maniniwala. Pero take take note of hindi siya na-recognize. Ibang-iba na. Na-recognize na lang siya nung nag-break ng breads at saka nung nagsasalita siya. Sabi ng mga alagad na kausap niya, kaya pala nung nagsasalita siya, parang nagbe-burn yung puso natin. Pero hindi na-recognize physically. Sila Thomas, na nagdududa, nandoon sila sa may isang kwarto, nag-uusap-usap sila. Then biglang, sarado yung pintuan, sabi ng scriptures. Sarado yung pintuan. And then biglang nandun na si Jesus. Peace be with you. Halika, Thomas. Pasok mo yung daliri mo rito. Pasok mo dito yung daliri mo. Napasigaw si Thomas, my Lord and my God. Tignan niyo mga kapatid. Kumain siya. Tulad nila, kasabay nila kumain. Amen po ba? So, at least, may hint tayo kung ano yung body na mamanahin natin kay Christ. Amen pa ba? Kung ano yung idea ng heavenly body. Hindi talaga siya ghost. Amen. Sabi nga ni Jesus sige, pasok nyo. Kayo matakot, halika kayo. Pasok nyo yung mga daliri nyo rito. Kapain nyo, tignan nyo. Kasi ang sabi niya, ang spirit, wala siyang flesh, wala siyang body. Pero ako, yun, pasok mo kami mo. May flesh. So yung sinasabi ritong spirit, spiritual body, ang ibig sabihin, yung body na yon is designed, made in heaven, na katulad ng parang nasa lupa. Kaya nga kay Jesus ang reference sa kanya sa like Son of Man, parang tao. Ganun siya i-describe sa Old Testament, like the Son of Man. Parang katulad natin. Yung nakita nila sa Road of Amos, parang katulad ng tao. Pero heavenly. Amen. Alam ko, punong-puno ng question mark yung mga noon niya. Talagang nababasa ko, kitang-kita nakaumbok yung question mark. Hindi po ba wonderful yung pinag-uusapan natin? Mahalaga ba ito sa ating pananampalataya? Pinakita na kung ano yung heavenly body. So, hindi po to ghostly body. Ito yung body na naiprepare, created from heaven to be the habitation of the second person of the Trinity, a body for the Spirit. Wala nang kasalanan. Tapos na yung issue ng kasalanan. Amen. Hindi mo na kinakailangan magpariban doon. Amen. Wala nang kikitain yung mga parlor sa Day of Resurrection. Okay. So ngayon, and it is written, the first man, Adam, became a living being, and the last Adam became a life spirit, giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. And verse 49, and as we have bore the image of the man of the dust, we shall also bear the image of the heavenly man.
Kaya nga, ito ang sinasabi ko, sabi ni Apostol Pablo sa may verse 50, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ito kasi, hindi ito fit doon sa naiprepare ng Panginoon. Amen? Hanggang lupa lang talaga ito. Kinakailangan niya talaga mamatay. Kaya nga, no death, no resurrection. Mahirap lang tanggapin kasi yung kamatayan, painful sa atin eh. Pero yung hope natin, iba yun. Amen. Nakakalungkot. Ang ano bang sinasabi ng verse na to? Ang sinasabi nito ay, etong katawan natin is man of dust. Ito yun. Talagang babalik talaga sa alabok eh. Pero merong body, heavenly body, na i-portray yun nung si Jesus ay nag-resurrect. Actually, yun yung body na yun na na-prepare ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. So, yun po, ibeber natin the same. Ang linaw, hindi po ba? Kung papaanong na-bear natin itong katawang ito, yung man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Si Jesus po yun. So, ipinakita na po yan. Okay. So, presently our bodies now conform to the fallen world. Yan po yung katotohanan. Sa ngayon, andito pa tayo sa katawang ito, waiting sa ating pagpanaw. Parang, alam nyo kasi, yan yung mga kasabihan eh. Huwag yung pag-usapan yung kamatayan, ano ba naman kayo? Huwag yung pag-usapan yan. Kasi alam nyo kung bakit ayaw nilang pag-usapan, kasi nga wala silang makitang hope. Akala kasi nila yung death is an end. Pero sa atin, ang death is not an end. It is a glorious transition sa eternity. Amen? Maghihintay ka. Kaya nga ang Kristiyano, pag namatay siya, ang tawag siya sa may Bible, asleep. Fallen, asleep. Samantalang ang wicked, pag namatay, dead. Yun ang term sa may Bible eh. The dead will be judged according to their deeds. Yun ay terminology ng biblical terminology ni God para sa mga wicked. Dead. Pero ang Kristiyano, pag namatay siya, fallen, asleep, natutulog lang. Amen. Amen po ba? Kaya nga, pag namatay po ako mga kapatid, para wag ko kayong dalawin, ano pang gagawin ninyo? Joke lang po yun, joke lang po. Okay, so lahat tayo mamamatay, but ang kagandahan nun meron na tayong pag-asa. Iiyak tayo for the meantime because of the pain, yung attachment natin. Pero, the rest, mag-dwell tayo sa hope na meron tayo kay Christ. Okay, kasi presently our bodies now conform to the fallen world. Accepted natin yan. But we are looking forward to the regeneration and subjection of all things to Christ. Kaya nga, yun ang ating pinagkatrabahuan ngayon. Sinasubject natin lahat, pati mga sarili natin, yung ano natin, lahat yun eh. Sinasubject lahat yun sa paanan ni Jesus. Pati yung mga kalooban natin, lahat ng mga pains natin, lahat ng ating mga anger, lahat ng ano natin, injustices, lahat yung papailalim mo yun in subjection kay Christ. Then, the totality of the new creation. Yun na po yung finality ng lahat. Okay? Tatandaan po natin, by our salvation, we look to that new creation because we are now citizen of it. Kaya nga tayo, citizen na po tayo ng langit ngayon. Ngayon pa lamang eh. Amen po ba? Heavenly na tayo ngayon pa lamang. Hindi po yan future. Okay. And we work day by day to conform our whole being to the laws, to the way of life of that new creation. Kaya nga, mga kapatid, merong law. Amen? Sa ngayon kasi, dahil sa ating fallen state, para ba ang hirap mag-abide sa law ng Panginoon? Pero whether you like it or not, sa regeneration of all things, sa resurrection, yan na yung normal life natin, mabuhay sa law ng Panginoon. Amen? Yung iba kasi in denial lang eh, pero hindi natin matatakasan yan. Nandoon yan, gusto mo mag-resurrect. Yung iba kasi nakapokus lang sa rapture eh. Pero after ng rapture, anong i-expect mo doon? Doon yung law. Yun na yung normal standard ng living sa kingdom of God. Okay. So, to the way of life of that new creation, where Christ is Lord and King. Okay. So, final.
So the resurrection of the body makes for a continuity between this world and the next. So yun po yung magpapatuloy. Kasi ang tao, pag wala ang Panginoon, dead end na siya, doomed na siya. Hanggang doon na lang siyang peperis na siya. Pero tayo, merong continuity. Amen. Yun maganda eh. Tuloy-tuloy hanggang sa next world. Makikita natin yung panibagong mundo. Hindi na itong mundo na makasalanan. Okay. It means that we live, what we do now is significant. It leads to something in the world to come. It leads to our glorious future. Okay. So finally, man was originally created for dominion. Yan po yung kaila Eva at Adan noon, ipagpapatuloy lang po ng Panginoong Diyos yan. Iba, pag tayo ay na-resurrect na, ibabalik na ng Panginoon, ang lahat, puro restore na rin sa atin, ipagpapatuloy natin yung original mandate na yon. To exercise dominion and to serve God in the new creation. Amen. So I pray na nakatulong sa inyo na malaki yung ating paksa ngayon. Amen. Iset po natin yung hope natin kay Christ. Amen. Sa gospel. Yes, sabi nga ni Apostol Pablo, kaya nga sinulat niya yung 1 Thessalonians 4, isinulat niya yung tungkol sa resurrection upang tayo ay huwag tayong maging panghinaan sa panahon ng kamatayan. Huwag tayong panghinaan, kundi kahit na nagdadalamhati tayo, pero meron kang pag-asa sa Ebanghelyo ng Panginoon. Nakikita mo yun, doon ka nakatingin sa gagawin ng Panginoon. Amen. So tayo lahat po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa iyong Ebanghelyo. Salamat o Lord sa iyong kahanga-hangang pagliligtas. Salamat Panginoon sa iyong paghahayag ng iyong hiwaga. Sa iyong napakalaking karunungan na ipinamalas mo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kanyang pagkakatawang tao, Lord, ang daming purpose, manifold wisdom na inintend mo, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo. Upang makita namin by our own eyes, testified by the Scriptures, O Lord, na kung ano ang aming tatamasahin sa iyo, ano ang aming aasahan sa iyong Ebanghelyo, ano ang kahinatnan ng lahat ng kasaysayan, ng lahat ng pag-inog ng mga oras at panahon, saan patungo ang lahat ng ito ay mayroong katuturan sa iyong Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. May the hope of your gospel be upon our hearts forever and ever, Father God, so that ito ang magbigay sa amin ng vigor to serve you day and night, O Lord God, and to worship your holy name. And thank you sa lahat ng iyong gifts sa aming lahat. Purihin ka, Panginoon, sa iyong karangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Indeed, what a great hope we have in the Lord. Amen. Nakakagaan ng loob, na maintindihan, pinapaunawa sa atin ng Diyos ang tungkol sa doktrina ng resurrection. Amen. Tayo po ay nagkakaroon ng higit na pag-asa. Amen. Sino po dito yung natatakot mamatay? Si Jorens. Aha. Amen. Yung kamatayan, tama yung sabi ni Sister Annette, yung kamatayan ay hindi na para sa atin kasi tayo matutulog lang tayo, di ba? Ang sabi ng Biblia, ang kamatayan ay para sa mga wicked because
ang term na ginamit ng Lord para sa atin ay matutulog lang tayo. Amen po ba? Gusto niyo bang matulog na? Kung ano ang kalooban ng Panginoon, amen po ba? Pero sa ngayon, napakalaking bagay na naunawaan natin, naintindihan natin ang doktrina ng resurrection. Amen? That we may have hope. Kaya nga sabi ng Biblia, encourage one another with this. Amen? With this teaching, sabi ni Paul, na pag naunawaan natin ito, hindi natin katatakutan ng kamatayan kasi hindi na, yung kamatayan na yon ay sabi nga ni Pastor kanina, kung walang kamatayan, there will be no resurrection. Wala tayong pag-asa. Pero tayo ay mga anak ng Diyos at punong-puno tayo ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Kaya nga, tayo ngayon ay dumako na sa ating pong gawain ng ating pagbibigay. And may I request Sister Cynthia to lead us in this. Let us pray. Lord God, thank you, Lord. Thank you for reminding us always. Thank you for the bread of life. Thank you, O Lord, for the chances of new beginning. Thank you, Lord God, for giving us strength and confidence and hope, O Lord God. Thank you for the people who put in us, O Lord, especially when we needed them most. Lord God, thank you for the love, especially for the pandemic. We know that you are our shield and protector, O Lord God. Thank you for calming our minds, O Lord God. Thank you, O Lord. We have never been thank you, O Lord God, for what you have done from us, O Lord. But we're trying. Renew us spiritually and emotionally, O Lord God. In your word, in James chapter 1, verse 2 and 4, considering it all joy, my dear brothers and sisters, when we encounter various trials, knowing that the testing of our faith produces endurance, and let endurance have a perfect result, so that it may be perfect and complete, lacking in nothing. Yes, O Lord God, we know that we love us so much, O Lord God. Kaya binibigyan mo kami ng trials. At alam namin, O Lord, na hindi ka magbibigay, na hindi namin ma-overcome ito, O Lord. Alam namin maging victory sa amin, O Lord. Especially to you, O Lord, victorious sa iyong harapan. Lord God, prepare us for what struggle we have done in our life. With a deeper faith and trust in you alone, O Lord God. Lord, salamat. Ikaw lang aming kasapatan, O Lord. In your word, in Psalm chapter 86, verse 10 to 12, for you are a glorious God and merciful, and you do a wondrous deeds. For you alone are God. Teach us your way, O Lord God, to walk in your truth. Unite our heart to fear your name. I will give thanks to you, O Lord God, with all our heart, and glorify you forever. Lord, salamat. Salamat at ikaw lang aming pinagkakatiwalaan, O Lord. Salamat, O Lord, dahil ikaw lang aming pag-asa, Panginoon, wala nang iba. Salamat nandiyan ka, Ama, na siyang nagbibigay ng lakas sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong harapan, but we're humbly, O Lord, na Panginoon, cleanse us, O Lord, with our sins. Lord, ikaw lang aming pag-asa, Lord. Wala nang iba. Thank you, Lord. We can never be thankful enough. But
nagpapakumbaba kami sa aming sa iyong harapan, O Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Lord, wala kaming ipagmalaki sa iyo, kundi purihin ka, O Lord. Pasalamatan ka, O Lord. Ikaw lang ang aming kailangan, O Lord. Ikaw lang ang aming Ama, handang tumugon sa aming mga panalangin. Lord, salamat. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Amen. Dahil nga po sa deklarasyon ng ating governor na magkaroon ng observation sa safety when it comes to sa Delta variant po na meron daw po tayo ngayon. Meron na po daw dito sa Region 2. And kaya nga hindi po natin inalaw muna ang mga bata, ang mga babies, ang mga elderlies natin, 65 and above, and yung ating mga youth, 17 years old and below. Hindi po muna sila po pwedeng mag-attend ng ating church service. But at any rate, kahit wala po sila dito, we are here to pray for them. And let us strengthen our faith na ang Diyos ang hahawak sa bawat isa sa atin, sa mga anak natin, na kahit hindi sila nakaka-attend ng church sa ngayon, we believe that through our prayers as their parents and elders in this church, ay ang Panginoon ang magsusupport sa kanila. Amen? The Lord will sustain them and the Lord will help them. Tayong lahat, mga kapatid, bawat isa sa atin, ay talagang ang tiwala natin ay ang sa Panginoon lang. Wala nang, not in our strength, not in our wisdom, but in the wisdom of the Lord. Amen? Kaya nga, tinatawagan ko nga po si Sister Baby to lead us in the prayer for the next generation para po atin pong ipanalangin ang ating mga anak. Amen? Sister Babes. Meron lang pong akong nabasa sa Jeremiah 29, verse 11. Sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, na itinataas po namin, Panginoon, ang aming mga anak, ang mga kabataan, O Lord God. Lord, sa panahon na ito na nakakaranas kami ng mga pagsubok, Panginoon, lahat po na nararamdaman namin, Panginoon, na nakikita namin sa mga paligid-ligid, O Lord God. Lord, ang aming mga anak, Panginoon, ay ingatan niyo po sila, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil, Lord, isa po silang gantimpala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po sila, anumang kanilang gawin o ginagawa sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, ilayo po ninyo sila, Panginoon, sa anong mga sakit, sa lahat ng mga panganib, Panginoon, dahil, Lord, Ikaw lang po ang kanilang future, Ikaw po ang kanilang pag-asa sa kanilang kinabukasan. Panginoon, nagsusumamo kami sa inyo, Panginoon, na ingatan niyo po ang lahat ng mga anak namin, Panginoon, at lahat ng mga kabataan, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon. Turuan po niyo sila, Panginoon, at buksan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, na makilala kanila, Panginoon. Na Ikaw, Panginoon, ang kanilang Diyos sa kanilang buhay.
ang Diyos na nagbibigay ng kanilang kinabukasan, O God. Panginoon, puspusin niyo po sila ng inyong banal na Espiritu. Holy Spirit, bulungan niyo po sila, Panginoon. Ituro po ninyo sa kanila, Panginoon, ang kanilang tamang landas na hindi nila makita ang makamundong bagay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa resurrection, O God, na kailangan pala, Lord, na kami mamatay. Pero, Lord, ang aming mga katawan lang, Lord, pala ang mamamatay. But, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong resurrection, O God. Kumilos ka sa bawat buhay namin, Panginoon, dahil, Lord, ikaw po ang kailangan namin sa araw na ito, Panginoon, sa kabila ng aming mga trials sa aming buhay, O God. Panginoon, kailangan po namin ang inyong kalakasan. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon, Lord, dahil nasa inyo ang aming pag-asa, Panginoon. Ikan na kami aapot tipigsa, oh God, at ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng kaligtasan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon ko Jesus, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin. Kaya, Lord, salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan niyo, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga mabuting bagay na pinakita niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat pamilya namin, Panginoon, Lord. Ilayo po niyo kami sa lahat ng mga sakit, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ama, salamat po sa inyo, Panginoon. Karapat dapat ka namin, Panginoon, na maitaas sa araw na ito, Panginoon. Sa lahat ng oras, Panginoon, sa lahat ng araw, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagpapalakas sa aming pananampalataya. Ama, we thank you so much, oh God. Maraming salamat sa lahat ng mga provision ninyo sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Dahil tinutugunan niyo po lahat ang aming pangangailangan araw-araw, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Ama. Salamat po, Jesus Christ. We thank you so much, oh God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. At before we end our Sunday service, for some announcements, ang midweek service po natin, Pastor, itutuloy po ba natin itong... Okay, so ang midweek service, to those who would want to join us every Wednesday at 5 o'clock in the afternoon, tuloy po tayo. At ang ating Sunday service usually starts at 9 o'clock. And the youth fellowship, Zoom meeting. Okay, so tuloy po ang mga youth natin, Zoom meeting kasi nga hindi pa po sila po pwedeng lumabas ng bahay ulit. And of course, let us continue praying for our kids and our babies in the church, na patuloy na ingatan sila ng ating Panginoon. And yung pong mga pastoral ministry natin, for this month siguro ay suspended siya muna. We're hoping and praying for God, to God na bigyan tayo ng pagkakataon sa September next month para ituloy yung mga ministries na ginagampanan natin sa labas. Tulad ng itong pastoral fellowship and the children ministry, outreach ministry. Itutuloy pa rin po natin yun, hopefully by next month. And I continually urge you, brethren, yung mga, isa po kasi na gusto nating ipinamimigay, no, sa ating mga kapatiran, yung mga old clothes po natin, kung meron kayo, we continually ask you to donate yung maaayos sa mga damit na po pwede nating ipamigay sa mga kapatiran natin sa ibang iglesia. So yun po yung isa nating programa
na pwede nating i-share kung ano yung, kahit hindi lang po mga damit, kung ano yung po pwede nyong ibahagi sa mga bata. Kunyari po, may mga old toys kayo, mga anak natin na hindi na nila ginagamit yung mga toys nila, you can give it here para po ma-sort out natin, and then we can give it out sa mga bata. Amen po ba? Namimigay din tayo, hindi lang tayo nagpapakain, kung ano yung pwede nating i-share sa kanila for them to be blessed through our Lord Jesus Christ sa ministry na ito. Amen po ba? So we hope na patuloy po nating suportahan ang gawain ng Panginoon. Those who support the work of the Lord will be supported by God din. Di ba? Ang Panginoon din ang nagsusupply sa atin ng lakas to do all these things. It's not our effort, it's not in our, hindi po sa lakas natin, kundi sa lakas ng Panginoon. Amen? So, for next Sunday, ang ating pong, may I request Brother Rodel to be the prayer for the next generation. Kung pwede bro, ikaw ang magpe-pray. Ang Sister Che naman, ang magpe-pray for our offertory. And our MC will be Mamay. Next Sunday. Ano pa, May? And scripture reading, may I request Sister Ellie to be our scripture reader next Sunday, okay? So with that, tayo pong lahat ay tumayo na at magpasalamat muli sa ating Panginoon, sa kabutihan niya sa ating buhay, and for the doctrine of resurrection. Amen? Nakakatuwa po na hindi natatapos ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos dito sa lupa, kundi meron siyang nakalaan na mas glorious for us in the future. Amen? It's a future realization and the present reality. So purihin ng Diyos sa mga katuroang ito, tayo pong lahat ay umawit. God bless us all. And after this, the prayer of benediction from our Pastor Jess. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga katotohanan. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Isang uri ng buhay na hindi na kayang gapiin ng kamatayan, na kung saan ang tagumpay ay tunay ngang nararanasan ng lahat ng iyong mga hinirang. Panginoon, nung kami ay binuhay mo, nabuhay na rin ang lahat sa buhay namin, ang aming pag-asa at kinabukasan. Lahat ng ito ay nakasalig at nakabatay, Panginoon, dahil sa iyong katapatan, sa kadakilaan ng iyong banal na pangalan. Ginawa mo ang lahat ng ito, Panginoon, upang ipahayag mo na ikaw ang Diyos na matuwid, ang Diyos ng pag-ibig. Panginoon, salamat po sa iyong karunungan, sa iyong mga hiwaga, at sa iyong kapangyarihan. Pagpalain po patuloy ang iyong iglesia, at patuloy po kaming palaguin sa aming pananampalataya, at patuloy mo kaming isubdue, Panginoong Diyos, hanggang sa ang lahat-lahat ng bagay at bahagi ng aming katauhan ay totally na mapailalim sa iyong paghahari. Lord, tulungan po kami sa aming mga kahinaan, sapagkat, O Lord, ikaw lang ang tanging naming pag-asa. Ang iyong Espiritu na pinagkaloob sa amin ay patuloy kaming i-sanctify at may align ang aming buong pagkatao at pag-iisip sa aming diwa, sa aming mga gawa at lakas ay maituon, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa mga pagpapala na tatanggapin namin sa linggong darating, sa lakas na ipinagkaloob mo sa amin upang harapin ang lahat ng katotohanan at lahat ng obligasyon at responsibilidad. Salamat, Panginoong Diyos, na ikaw ang kalakasan namin kahit nasa panahon ng mga mahigpit na pagsubok. At Lord, tinuturuan mo kami ng iyong ebanghelyo, ng iyong mga salita, na kami ay matutong humarap sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Sapagkat ikaw ang pag-asa namin, ang buhay at kinabukasan, at ikaw lang, O Lord, ang tangi naming kinabukasan. Pagpalain mo po kami, ang aming mga hanap buhay, ang aming kalusugan. Lord, sa second vaccination namin, ingatan mo po ang aming mga katawan at ma-endure namin ang lahat sa tulong at biyaya mo na malagpasan namin ang lahat ng ito hanggang sa lubusan ng mawala ang pandemic sa aming kalagitnaan.
Ang pag-asa namin, Panginoon, ay totally sa iyo at sa iyong mga salita, sa iyong kapangyarihan. Doon kami kumakapit, Panginoon, at patuloy mo kaming liwanagan sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, Ama. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless you all.